Bigla-bigla at walang anumang senyales o palatandaan, nagbuga ng abo at usok kaninang umaga ang Mayon Volcano sa Albay, Bicol. 5 mountaineer, karamihan German, ang namatay nung abutan sila ng mga nagbagsakang bato. Live mula sa Daraga sa Albay, may report si Micaela Papa. Micaela? Jessica, pansamantala munang inihinto yung pag-akyat ng ilang rescue teams para sagipin yung mga climber na inabutan na malapit sa crater ng Bulkang Mayon nang pumutok ito kaninang alas 8 ng umaga. Ito ang eksenang bumulaga sa mga taga-Albay kaninang umaga, ang biglang pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Makapal na usok ang makikita sa bunganga ng Mayon. Nagpakawala na pala ito ng abo. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, phreatic explosion ang naranasang aktibidad na ito kung saan steam at abo ang ibinuga ng bulkan. Na-detect din ng PHIVOLCS ang isang minor rockfall sa Mayon. Halos 30 mountaineers ang inabutan sa bulkan. Sa tala ng NDRRMC nitong hapon, 5 ang nasawi, kabilang ang 4 na Aleman at isang Pilipinong tour guide na si Jerome Berin. Kwento ng isang survivor, kahapon daw sila umakyat sa Mayon at doon nagpalipas ng gabi. Pababa na po kami, tapos may narinig na po kami malakas na dagundo ng mga, hindi ko pa yung una, tapos yung nakita lang namin malalaking bato. Samantala, perwisyo naman ang nagkalat na abo sa ilang barangay sa palibot ng bulkan sa Ligao City. Ang mga residente, kanya-kanyang linis. Umabot din ng ashfall sa katabing bayan na Owas. Akala ko maulan, yun pala abo. Paglilinaw ng PHIVOLCS, normal ang phreatic explosion ng bulkan kahit pa walang nakataas na alert level dito. Hindi rin daw ito senyales na may nakaamba ng major at magmatic eruption ang Mayon. Jessica, bagamat pansamantala nga itinigil yung active na rescue efforts, kabilang na dyan yung aerial survey ng mga rescue chopper, ayon sa PDRMC, pwede pa rin namang masabing tuloy-tuloy yung rescue operations dahil nakatalaga pa rin doon at nag-aabang sa mga jump-off site yung mga rescue team. At doon nga daw sila maghihintay buong magdamag para sa mga, kung sakaling bumaba, yung mga climber. Samantala, walang alert level na nakataas dito sa lalawigan ng Albay. Jessica? Okay, Micaela, batay sa impormasyon na nakarating sa inyo dyan sa Daraga, ilan pa bang mountaineer ang tinatayang nandoon pa, hindi pa nahahanap at kailangang ma-rescue o mahanap? Jessica, dun nga sa pinakahuling tala ng OCD o ng NDRRMC pala, Jessica, 5 yung sugatan na climbers na accounted for pero nandun pa rin sa Bulkang Mayon. So ito yung inaantabayan na natin bukas daw ng umaga pag bukang liwayway, ito agad yung una nilang i-airlift pabalik sa Legazpi. Samantala, 6 pa yung climbers na pinaghahanap, Jessica. So 11 lahat ang kailangan pang ibaba mula dyan sa Mayon Volcano. Tama, Mika? Tama yan, Jessica. Bukod pa yun dun sa mga bangkay ng mga nasawi na climber na syempre inihuhuli nilang ibaba dahil syempre first priority nila na masagip at magamot nga itong mga injured, Jessica. Na-establish ba kung bakit may namatay? Ano ba yun? Na ano talaga sila na sa pool kumbaga nung mga bato o abo na nanggaling sa bulkan, Mika? Jessica, ito ang paglilinaw ng PHIVOLCS, no? Yung phreatic explosion o eruption, hindi naman normally mapanganib sa mga community sa paligid dahil ito lang ay pagbuga ng steam. So kapag yun nga, ang normal na distance sa mga tao, kanya yung mga communities normally 11 kilometers away from the crater, hindi naman sila tatamaan nitong eruption na ito. Ang nangyari daw, kaya naging mapanganib itong eruption na ito, dahil yung mga climber ay nasa bandang Camp 2 nung nangyari yung eruption. Yung Camp 2, Jessica, is less than 2 kilometers from the crater. So napakalapit nila, tinamaan sila nung bukod kasi dun sa steam na nangyayari kapag phreatic eruption, itong steam na to ay nagdadala rin ng mga tipak-tipak na bato. So ito daw dun sa mga reports, ito daw yung mga nakatama dun sa mga climber, Jessica. Okay, kaya lang alert level 0 eh. 'Di ba? Ano ba 'yon? Kung alert level 0 kasi kanina sa 24 oras sinabi ni PHIVOLCS Director Solidum na merong permanent danger zone na parang pahiwatig hindi dapat pumunta doon ang mga turista. Kaso it's also alert level 0. So ano ba ang tama, Mika? Jessica, itong permanent danger zone na 6 kilometers ay itinaas lang kanina nung nagkaroon nga ng insidente. Normally kasi yung mga climbers pwedeng lumapit
as close to the crater as they dare. So, itong alert level 0, kasi normally daw, ang PHIVOLCS ay nagtataas lang ng alert levels, halimbawa alert level 1, kapag may panganib na dun sa surrounding community at kailangan na nilang maghanda o kailangan na nilang mag-evacuate. Pero in this case naman daw kasi, itong phreatic eruption, walang pinopose na danger to the community. Naging mapanganib lang siya dun sa mga tao na napakalapit to the crater. Pero sa ngayon, wala naman daw pong imminent danger at wala silang nakikitang chance. O parang pinag-aaralan pa kung posibleng ang mag-lead ito sa isang mas malakas na eruption, Jessica. Okay, maraming salamat, Micaela Papa.